We entitled our devotion this morning, The Hidden Face of Grace. And we are now in Genesis 42. Ating pong binabaybay po at tinitingnan po ang biyaya ng Diyos at ang Panginoong Kristo, ang kamay ng Panginoong Kristo sa bawat pahina po ng Bible. So, mula po sa Genesis chapter 1 hanggang dito po sa 42 na po tayo, ay nakikita po natin na hindi po nawawala ang Panginoon, no, sa bawat pahina. At lagi po tayong nakikita sa buhay po ng mga tao, sa mga pangyayari, at sa lahat po ng mga minsan hindi natin nakikita sa normal na pagbabasa, no? Pero dito, habang binabaybay natin, glory to God, we can see the hands of God, the grace of God, the love of God. At isa lang po masasabi ko rito, kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos. It is all by His grace that we are sustained, we are alive, and kasi sa tao talaga wala namang ipagmalaki at wala tayo talagang kakayanan. Ito po yung nakita ko dito. Kaya, glory to God forevermore. Walang kayang i-provide ang tao para sa kanyang sarili. At wala rin pwedeng ipagmalaki ang tao na anumang magandang karakter para siya po ay pagpalain ng Panginoon. The blessing and the favor of the Lord is all because of His goodness in our lives. Mula sa buhay po ni Adan. Actually, hanggang ngayon. Glory to God. So now in chapter 42, what we can see here is that una is grace rebukes our self-sufficiency. Nung magkaroon po ng matinding taggutom doon sa Kanaan, sa kapatid po ni Joseph, nandoon din po ang kanyang ama na si Israel, Jacob, natakot po sila. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng kanilang makakain. Nakaranas ba kayo ng ganon? Kasi ang normal po na tugon ng tao kapag dumarating po yung crisis ay pwedeng dalawa lang. Matakot, na ibig sabihin, hindi mo alam kung saan ka pupunta, nawawalan ka ng pag-asa. So, dalawang reaksyon ng tao, hopelessness or legalism. Ano naman po yung legalism? Yung you do all your best. Sobrang pagpapagal. Using your own strength. You're doing all your best. So, dalawa yan. Kaya, yan po ang reaction ng tao kapag dumaranas po ng crisis. Pero dito po sa mga magkakapatid na to, doon po sa Israel, o sa Kanaan, hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kaya sinabihan po sila ni Jacob, sabi niya, bakit kayo nagtitinginan lang? Mamamatay na tayo ng gutom dito. Bakit kayo nagtitinginan? Okay? So, nabalitaan nila na may pagkain na nabibili doon po sa Egypt. Kasi sa ibang lugar, wala na wala nang mabili Kahit may ginto ka, kahit may pera ka, kung wala ka namang mabili na pagkain, walang kwenta. Kaya dito mo talaga natin makikita na ang pinakamahalaga sa lahat ay pagkain. Yung pong nagbibigay buhay sa'yo. Kahit may pera ka nga, wala namang mabili na. So ito po yung matinding taggutom, na naranasan po nila. So sa spiritual po na aspeto, ipinapakita nito na ang kawalan ng kakayahan ng tao na iligtas yung sarili niya dito sa mga pangyayaring krisis, wala silang magawa They have nothing to do anymore with this crisis. Kasi ipinakita ng Diyos kay Paraon, ito, nangyayari na siya ngayon. So, mga kapatid, yung pong nangyaring krisis doon po sa Kanaan ay dinisenyo ng Diyos para mabasag yung ating tiwala sa ating sarili. Yung tiwala nila sa sarili nila, na kailangan ngayon lumapit sila sa nagbibigay ng pagkain. So, ganun tayo minsan, We did all our best. Minsan sa legalismo, diyan tayo nakabatay, diyan tayo nakasandal sa kakayahan natin.
Pero minsan, pinapayagan ng Diyos na dumarating yung ating pong hopelessness and kapaguran para nang sa ganun makita mo na panahon na para lumapit ka sa nagbibigay ng buhay. You have to come to the source of life. No? O yan po, pinapayagan ng Lord minsan yung taggutom na sa buhay po natin. Yung sa pananalapi, no? Sino ba nakakaranas sa inyo ngayon yan? And even in relationship, in our emotion, no? Hindi para parusahan tayo ng Diyos, kundi para patunayan na ang sarili nating diskarte, sarili nating lakas, if we're gonna rely on to our own strength, ay walang kapangyarihan na magligtas. We cannot save ourselves. Meaning, we need a Savior. So grace begins by showing us our desperate need for a Savior. Pakisulat nga po ninyo dyan. Grace begins by showing us our desperate needs for a Savior. Kasi hindi ka lalapit talaga sa source of life hanggat hindi mo nakikita yung kawalan at desperadong kalagayan mo sa buhay. Yung wala ka na magagawa. Katulad po ng mga magkakapatid na to, doon po sa Egypt, ay doon sa Kanaan. Wala na sila magagawa. Sa ano ba lalapitan natin? Come. Go to Egypt kung saan nandoon ang pagkain. So come to Jesus. Ang tunay na biyaya ay nagsisimula kapag tinaas mo na ang iyong dalawang kamay or inihagis mo na yung puting towel mo na tanda ng iyong pagsuko sa Diyos. Na lagi mong nasasabihin mo, I surrender, Lord. I surrender on my own strength. I surrender on my own ability. I need you. Kapatid, hanggat hindi mo nakikita na kailangan mo ang Diyos, mapapagod ka. Hanggat hindi mo nakikita na kailangan mo ang biyaya ng Panginoon, mabubuhay ka sa legalismo that laging meron kang hinahabol araw-araw sa buhay. Magiging pagod na pagod ang buhay. You can never find rest in your soul until you find rest in Christ Jesus. Na siyang source ng lahat ng bagay na kailangan ng tao. So ang biyaya po ay hindi para sa mga taong kayang tulungan ng kanyang sarili. Ang biyaya ay para sa mga taong sumuko na sa sarili nilang kakayahan. Katulad nito, hindi talaga lalapit itong mga kapatid na to ni Joseph. Hindi sila pupunta ng Egypt hanggat talagang wala na silang magawa eh. Kundi pa sila sinabihan ni Jacob na, anong ginagawa nyo? Nagtitinginan lang kayo? Maghanap kayo ng pagkain. Diba? So, ganun po yun. Anong ginagawa natin? Minsan, we're trying na, kahit na we are in crisis of emotion, in crisis of relationship, we are in crisis of, our situation. Kasi ang crisis hindi lang naman sa pera, lalo sa panahon natin ngayon. Marami po hindi nagkakaroon ng crisis sa pera, pero may crisis ka sa kalusugan. May crisis ka sa relasyon, sa emosyon mo. Puno ka na ng kalungkutan, may crisis ka sa lahat ng bagay, sa finances. Don't rely on your own strength. Come to the giver of life. Come to the source of all blessings. No? Kaya ang paglapit sa ating Panginoon Jesucristo ay hindi pagdadala ng iyong tulong. Hindi ka lumapit sa Kanya para tulungan mo siya. Kundi para matanggap mo ang tulong mula sa Diyos. Sa Kanya mo lang matatagpuan ang tulong na yan. Kaya sabi nga ni Lord, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. John 15:5, di ba? Apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa. Kaya kapatid, panahon na para makita mo yung pong kawalan mo ng kakayahan para supplyan ang iyong pangangailangan
Panahon na para makita mo na kailangan mo ang biyaya ng Diyos sa iyo pong buhay. And when you recognize that you need the grace of God, then you can come to Him now. Hallelujah. Kaya kung ikaw po ay magtiwala sa lakas mo, magtiwala ka sa iyong kakayahan, sa kabila ng alam mo ng hirap na hirap ka pa, o hirap na hirap ka na, sabi nga ng Jeremiah 17:5 isinusumpa ang taong tumatalikod sa Panginoon at nagtitiwala sa lakas ng mga mortal. Kapag ikaw ay nagtiwala sa lakas ng tao, lakas ng mga taong nangihina din, namamatay din, so may kapangyarihan dyan, sinong bansa ang hindi nangihina at namamatay din, di ba? Balita ko nga, ewan ko, balita lang naman, Siyempre, alam natin, makapangyarihang bansa ang Amerika, ang Russia, o ang ibang bansa. Kaya lang, nauubos din yung lakas nila Nauubos din yung kanilang so-called kapangyarihan. At marami din silang utang. Daming utang. Kaya sabi natin, maraming utang Pilipinas. Mas maraming utang ang Amerika. Di ba? So, ang ibig ko po sabihin ay, kung magtiwala ka sa tao, magtiwala ka sa mortal, kapatid, babagsak ang buhay mo. Pero pag nagtiwala ka sa Diyos, bumagsak ng lahat, nakatayo pa rin ang Diyos. And no one can defeat God. Kaya, curse is the man who trusts in their fellow men, yung mortal, yung pong mga taong namamatay. Okay, so again, grace rebukes our self-sufficiency. Number 2 is grace conceals itself to confront our past. So, tinatago ng biyaya yung sarili niya para makumpronta yung ating pong nakaraan. Ibig sabihin, kapag hindi natin nakita yung biyaya ng Panginoon, makikita natin yung ating pong kakulangan. Okay? The brothers bowed before Joseph nung pumunta na sila doon, pagdating nila sa Egypt. At napulpil po yung vision ni Joseph na nakita niya nung bata po siya. Yung childhood dreams po niya. Na-recognize kaagad ni Joseph ang kanyang mga kapatid, pero yung pong mga kapatid niya, hindi siya na-recognize. At eto ngayon, he acted like a stranger and spoke harshly to test them. Nagtago po ang biyaya. Nakilala ni Joseph ang kanyang mga kapatid, pero itinago niya yung kanyang mukha. So grace conceals itself. Bakit kailangan to? Sa unang tingin, mukhang nagiganti dito si Joseph. Pero sa ilalim po ng biyaya, ito po yung tinatawag na severe grace or matinding biyaya. Itinatago ng biyaya ang mukha nito sa likod ng mga pagsubok upang dalhin tayo sa realization ng ating nagawang mga pagkakamali. Kasi kapag meron tayong mga challenges sa buhay, it seems like parang wala ang Diyos. No? Kaya ngayong iba, Lord, nasaan ka? Ngayong kailangan kita. Ayan. Ang daming ganun na mga drama sa buhay. At natatakot sila. Alam niyo nung naging harsh itong si Joseph sa kanyang mga kapatid, na-realize po nila yung kanila pong pagkakamali. Yung kanilang kasalanang nagawa 20 years ago. And this was 20 years ago, Ang pagpapakita ni Jose ng higpit ay hindi upang saktan yung kanyang mga kapatid, kundi upang durugin yung pong naging bato na pagtatago ng kanilang pagkakamali. Kasi nagkaisa sila na ipinamalitang patay na yung kanilang kapatid at until that time, hindi pa nila inaamin na nagkamali sila.
Hindi pa nila inaamin yung totoo na hindi patay ang kanyang kapatid, kundi yung kumbaga, hindi pa nila inaamin yung kanilang ginawa, hindi pa alam ng kanilang tatay. Mm. Kaya minsan may mga dumarating na gano'n sa buhay po natin, mga kapatid. No, tinatago natin yung isang bagay, at hanggang tinatago mo, hindi ka lumalaya. So, the brothers immediately remembered their sin against Joseph from 20 years prior. Sabi po sa Genesis 42:21. Nung nakita po nila na napakabagsik po yung tagapangasiwa ng paraon doon po sa Ehipto. Sabi nila, grabe, eto na, pinaparusahan na tayo ng Diyos. Ayan. So, ibig sabihin, na-recognize nila yung mali nila. Kayo kasi, nagsisisihan pa sila eh. No? So, God uses sometimes harsh circumstances not to punish us. Again, ako'y naniniwala, hindi po parusa ng Diyos sa atin yung pong mga minsan na pinagdadaanan natin mga pagsubok. It's not God's punishment. But it is an exposure of our hidden guilt and bring us to true repentance. Kailangan natin minsan ma-realize na yung pong mga nangyayari ay bunga po ng iyong pong maling desisyon, maling nagawa sa buhay. The Lord wants you to realize that so that you can come to Him and you can recognize His goodness. Joseph hid his identity to save his brother's souls, not to get revenge. So, actually, ganun din ang ginawa ng Panginoon Jesucristo eh. Nung pumunta siya rito sa lupa, itinago niya yung kanyang pagiging Diyos. At siya po ay nagbalat kayo, naging tao po siya, no? Para abutin po tayo. So that's God's way. Pero dito po kay Joseph, naging parang marahas po siya, not to punish them, but for them to realize kung ano yung nagawa nilang mali noon. No? Kaya sabi po sa Bible, may disiplina. Kasi sabi ng iba, hindi, wala nang disiplina. Ang biyaya, walang parusa sa biyaya. Actually, wala naman talagang parusa. Hindi ka parurusahan ng Diyos. Pero sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 6, the Lord disciplines those He loves. Dinidisiplina ng Diyos ang kanyang pagmamahal. At ang pagdidisiplina ng Panginoon ay hindi ito pagbibigay ng parusa sa iyo. Ang disiplina ng Lord ay pagtuturo niya sa iyo ng isang bagay na mabuti. Kaya kapag may dumarating po na pagsubok o biglang ipinapaalala sa atin ng banal na Espiritu ang mga maling nagawa natin, no? Sa mga nakaraan. So, huwag mong isipin na galit ang Diyos sa iyo, kapatid. Ang pag-uusig ng budhi or the conviction of the heart ay hindi po parusa. Yung conviction na yan, hindi po yan parusa. Ito po ay gift of grace. If you are convicted, hindi ibig sabihin that the Lord will judge you, but may pinapaalala sa iyo ang Panginoon that you need to realize the things that you did was wrong. And lumapit ka sa Kanya ngayon na merong kapakumbabaan. Ang kaaway ay nangongondena, no? Binabagsak ka niya, dinidisqualify ka niya. That is the work of the enemy. Kaya nga kapag ka ikaw ay dinidisqualify at ipinapaalala sa iyo ang kasalanan mo para i-disqualify ka, eh hindi po yun sa Diyos. Pero kapag the Holy Spirit convicted you, is the result will it will lead you to come closer to God. Yan po ang bunga ng conviction ng banal na Espiritu. No? Na-remind ka sa mga pagkukulang mo, pagkakamali mo, at ang bunga ay naging close ka sa Panginoon, lumapit ka sa trono ng kanyang biyaya. Ang condemnation naman, ipinaalala ang kasalanan mo at sinabing hindi ka nakarapat-dapat sa iyong mga na hindi ka nakarapat-dapat na gamitin ng Panginoon. So magkaiba po yun. Kasiraan po yung gawa ng kaaway. Ang gawa ng kaaway ay kasiraan. Actually, ang accusation ng Diablo, kasi nga, ang trabaho talaga ng kaaway is to accuse.
no? To accuse the brethren. Whether true or not, totoo man yung akusasyon ng diablo, ng kaaway, kung ang layunin nito ay siraan ka at i-disqualify ka at ilayo ka sa Panginoon, hindi po sa Diyos yan. Kaya makikita po ninyo ano yung bagay na nasa sa Diyos at yung bagay na mula sa Diyos. Okay? Kaya ang Diyos po ay nagpapakita ng ating pong mga pagkukulang para linisin at palayain tayo sa lilim ng kulungan ng nakaraan. Sabihin mo sa sarili mo, tapos na yon. Amen? Praise God. Kaya sabi nga po ni Hosea, no, ito, sa Hosea chapter 6 verse 1, magbalik loob tayo sa Panginoon. Hali kayo, magbalik loob tayo sa Panginoon. Naluray niya tayo, di ba? Minsan may mga naluray tayo. Dali lang, may nangangati sa likod. May nangangati sa likod ko. Ayan. So, niluray niya tayo, sabing ganon. Ngunit pinagaling niya tayo. Okay. Sinugatan niya tayo, ngunit bebendahan niya ang ating mga sugat. Tingnan nyo, ang Lord din ang magpapagaling sa atin. Praise God. Kaya huwag kang matakot na lumapit sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa sarili mo, huwag kang matakot na lumapit sa Diyos. Ang sabi po, yan po ang sinasabi mo ng Hosea, chapter 6, verse 1. Okay, number 3 is that ang biyaya po ay nagbibigay po ng substitute. Grace provides a substitute. Nung si Joseph ay nakita niya yung mga kapatid niya, kinumusta niya mga tatay, magulang, may kapatid ba kayong iba? Meron pa, si Benjamin. Kasi, syempre, hindi makita ni Joseph si Benjamin eh. Ay, puntahan nyo kung totoo, ganyan-ganyan. Ngayon, para totoo, iwan nyo yung isang kapatid nyo. Okay. Joseph demanded that one brother stay in prison while the others brought Benjamin back to Egypt to prove they were not spies. Kasi sabi ni Joseph sa kanila, espiya kayo, no? Espiya kayo eh. You're spies. At si Simeon po ang ikinulong para sa kalayaan ng kanyang mga kapatid. Kaya nung gapusin si Simeon sa harap ng kanyang mga kapatid, this is a clear shadow of the cross. Ito po yung foreshadowing of the cross. So, sa hustisya po ng Diyos, silang lahat, dun sa justice, no? Sa justice po ng tao, silang lahat ay dapat mabilanggo dahil sa ginawa nila kay Joseph. Dapat pinakulong, kung nagiganti si Joseph, pinakulong na niya lahat ng mga kapatid niya. Pero, isang kapatid ang kusang naiwan at naikulong upang ang iba ay makauwi, makakain, at mabuhay. Makabalik sila sa kanilang tatay, no? Ang malalim po na aspeto dito ng biyaya is this. Habang nagkagapos si Simeon, umiiyak si Jose sa kabilang silid. Ibig sabihin, hindi po natutuwa si Jose sa nangyayari. Kaya lang, hindi pa time para magpakilala siya. Nasasaktan ang puso ni Joseph sa bigat na kailangang pinagdaanan ng kanyang mga mahal sa buhay para lamang sila ay masagip. Kasi, ang purpose nung ginawa ni Joseph is for the salvation of his family. Kailangan papuntahin sila lahat doon. At ang naging kabayaran ay kailangan merong magsakripisyo, merong maikulong. Tingnan niyo po yung kagandahan po ng karunungan po ng biyaya ng Diyos. Kaya minsan, mga kapatid, dito pumapasok yung all things work together for good. Akala natin pinaparusahan tayo ng Panginoon. Akala natin galit sa atin ang Diyos. Pero, yun pala ang kaparaanan ng Panginoon upang tayo po'y maligtas at masagip sa ating pong kinalalagyan. Kasi kung hindi iniwan si Simeon, hindi babalik ang mga kapatid na yun. Kasi sabi nila, wala. Hindi, mahirap nang bumalik doon. Ang higpit nung katiwala, di ba?
Ayaw na namin bumalik, pero pinabalik. Kasama si Benjamin. Praise God. So, the demands of justice requires a cost. Grace is free to us, but it is incredibly expensive to the one paying the price. Kaya mga kapatid, ang tinatanggap po natin na biyaya ng Panginoon, sinasabi nating libre, pero may nagbayad po niyan. May nagsakripisyo. So sa tuwing nakakaramdam po tayo ng mga takot na baka bawiin ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin, no? Sa iyong kahinaan, tumingin ka palagi po dun sa cross. Katulad ng mga kapatid na naklalakbay pa uwi habang si Simeon ay nakakulong, ikaw, kapatid, ay lumalakad sa kalayaan ngayon dahil si Jesus ay naipako dun sa cross. Naipako siya para sa iyo. Ang hustisya ng Diyos ay lubos ng nasiyahan sa ginawa ni Kristo. All of God's anger against sin has been, satisfied in the punishment of the body of Jesus Christ on the cross. Ay hindi ka na muling parurusahan pa ng Panginoon. Hindi ka muling babalutan pa ng parusa. Dahil sa meron ka ng kahalili, meron nang gumawa para sa iyo, meron nang naisumpa para sa iyo, kapatid. Meron nang dumanas ng hatol para sa iyo. So yun po yung picture kung bakit si Simeon ay iniwan, ano? Sabi nga ng 1 Peter chapter 3 verse 18, si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang ihatid kayo sa Diyos. Could you imagine? Siya na walang kasalanan ay namatay upang tayo po ay mailapit sa Diyos, may ihatid sa Diyos. Actually, without Christ, we're still dead or separated from God. Kaya salamat sa Panginoon. And then the last one is grace blesses us when we deserve punishment. Kasi yun naman talagang biyaya eh. Ang biyaya po ay nagbibigay ng pagpapala na hindi karapat-dapat sa atin. Ang karapat-dapat sa mga tao ay, sa mga nagkasala ay parusa. Pero instead ng parusa ang ibigay, pagpapala. Yan po ang biyaya. Actually, yan tayong lahat. All of us are worthy to be destroyed, punished. Pero kita nyo, ang ibinigay ng Diyos sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan ay ang kanyang bugtong na anak. Ang source of all goods, source of all life. Oh, glory. Hallelujah. O ito yung trigo na iuuwi ng mga magkakapatid, nakita po nila yung biyaya, pera. Ibinalik yung pera nila doon sa mga sako. No? Inutusan ni Joseph. Alam niyo kung ano picture po dito? Ang larawan po dito is that ang biyaya ay hindi mo kailangan bayaran. Ang libreng biyaya po sa mga religious people, kasi ang mga religious people, hindi nila tatanggapin na libre yan, kinakailangan pagpaguran nila eh. Kailangan may kapalit silang sakripisyo. Yan po ang religious thinking when it comes to the blessing of the Lord. Kaya nga po mga tao, pinapapaghirap nila yung mga tao para nang sa ganun magkaroon ng pagpapala. Okay, pero tingnan nyo, ang puntos po dito or the point here that God wants us to see is that the blessing na ibibigay sa iyo ng Panginoon, hindi mo kinakailangan pagbayaran. Kaya ibinalik po ni Joseph yung kanyang yung pera ng kanyang mga kapatid. Okay? At ayan, binalik ni Jose ang pera dahil ang kanyang pagkaing ibinigay o binibigay ay hindi pwedeng bilhin. Ito ay regalo ng pag-ibig. Ang biyaya ng Diyos ay hindi binebenta. Hindi mo ito kayang bayaran ng iyong mabubuting gawa or pag-aabuloy.
kapatid. Pakisulat nga po ninyo dyan. Ang biyaya ng Diyos ay hindi binebenta. Amen? Ang biyaya ng Diyos ay hindi ibinebenta. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa mga tao. Bagamat nangatog, nanginig sa takot yung mga kapatid ni Joseph nung nakita nila yon. Kasi nga, para sa kanila, they don't deserve that. Para sa kanila, pag mayroong mabuting nangyaring ganon, baka patibong lang ito, parurusahan sila. No? Mga kapatid, patuloy na gumagawa ang Diyos ng kabutihan sa buhay natin. Sa kabila ng ating pagkakamali, hindi dahil sa natutuwa ang Diyos sa mali nating gawa, kundi para makita natin ang kabutihan ng Diyos. Because the Bible says, in Romans chapter 2 verse 4, God's kindness is intended to lead you to repentance. Na ibig sabihin, makita mo yung kalagayan mo o ginawa mo na hindi tama at sa Diyos ka magtiwala. It will ushers you to God. So the goodness of the Lord will ushers you to come back to God. That's the reason why grace is always doing good. Kaya makikita po ninyo, no? Patuloy na gumagawa ang pag-ibig biyaya ng Panginoon sa kabila ng pagkakamali ng sangkatauhan. Hindi para i-tolerate ang mali ng tao, kundi para ma-realize ng tao na ang Diyos ay mabuti at lumapit sila sa Panginoon. No? Kaya mga kapatid, matutunan nating mabuhay sa kultura ng biyaya na hindi ito utang na loob. Yung pong bigay ng Lord, hindi po utang na loob na kailangan mong bayaran. Kasi maraming Kristiyano po ang laging nag-aalangan kapag pinagpapala sila ng Panginoon, nakakatanggap sila. Lagi sila nag-iisip ng ano kayong mangyayari sa akin dito? May kaisipan ng tao na kapag meron silang nangyayari sa kanilang maganda ngayon, ang magiging kapalit, kinabukasan, kalungkutan naman. Kapatid, yan po yung mga pag-iisip ng mga pagano or alipin, no? Thinking, alipin na pag-iisip. Kaya, ang bawat pagpapala na dumarating po sa atin ay dapat meron po tayong pasasalamat. Tugunan mo ng pasasalamat ang bawat pagpapalang dumarating mula sa Diyos. Kahit alam mong hindi karapat-dapat para sa iyo. Kaya, how would you respond to God's goodness na ginagawa niya sa buhay mo? Paano natin to sinusuklian? Hindi mo kinakailangang suklian sa mamagitan ng effort, kundi pasasalamat lang. Pagsamba. Tinalakay ko nga sa Bible study namin kagabi, natural lang yung pong hindi tayo nagbabasa ng Bible para maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Nagbabasa tayo ng Bible para sa kalakasan natin because the Word of God is our food. So we are digesting it. We are strengthening and feeding ourselves. Pumupunta tayo sa church, hindi para meron tayong maibigay na tulong sa Panginoon. Pumupunta tayo sa church not for the benefits of God, but for your own benefits. Lahat ng bagay na ginagawa natin ay hindi para mabenepisyuhan ang Diyos sa atin, kundi lahat ng bagay na ginagawa natin, pananalangin, pasasalamat, pagsamba, pagpunta sa mga fellowship upang mapalakas ka sa magitan ng salita ng Diyos, hindi po ito benepisyo ng Diyos sa atin, kundi tayo po ang nagbe-benepisyo sa lahat ng ginagawa natin. At ito po'y tugon ng biyaya na natatanggap natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, bawat pagpapalang dumarating sa atin, tugunan natin ng pasasalamat. Pakisulat nga ninyo dyan, bawat pagpapalang natanggap mo, tugunan mo ng pasasalamat at pagsamba. Actually nga, sa atin ngayon, sa biyaya, kahit wala ka pang hindi mo pa nakikita yung katugunan ng panalangin mo. Kung ikaw yung nagpe-pray, nagpupuri ka na. Dapat nagpapasalamat ka na. Yan po ang nasa biyaya. But you are rejoicing. Pumunta ka sa church, magpuri ka na, magpasalamat ka, hindi mo pa nakikita. Oh, I tell you, this is the life of those of people in the community of grace. Magpuri ka dahil ganyan katindi ang puso ng iyong tagapagligtas, ang pagpalain ka.
Binubusog ka niya at ibinabalik ang mga nawala sa'yo. Amen? So friend, stop staring at the famine. If you are facing a spiritual, emotional, or financial drought, stop relying on your own strength right now. Admit your helplessness and turn to Jesus who holds all the resources of heaven. Marami sa atin, may mga Kristiyano na napalayo na sa Panginoon at hinanap nila ang kagalakan sa mundo, sa mga bagay sa mundo. Nasanay na sila sa mundo, inahanap nila ang kanilang kaligayahan doon. Pero do you know in themselves? You know, kung isa ka doon, you know in yourself na yung ipinagpalit mo sa Panginoon ay hindi nakakapagbigay ng tunay na satisfaction ng buhay mo. Kapatid, ang kailangan natin is that lumapit ka sa Panginoon. Kaya sabi ni Jacob sa kanyang mga anak, anong ginagawa ninyo? Labay lumakad kayo. Maghanap kayo ng pagkain, pumunta kayo sa Egypt, nandoon ang pagkain. Pumunta ka kay Jesus. So, and also listen to your conscience. When old sins or regrets resurface during difficult times, do not run away. Allow the Holy Spirit to use that discomfort to bring you to connect to honest confession and healing. Ibig sabihin po, kapag tayo po ay nababagabag sa ating pong mga nagawang pagkakamali sa mga nakaraan, ipinapaalala sa atin ng Holy Spirit, hindi para ikondena ka o i-reject ka, kundi para ipaalala sa iyo na ang kailangan mo ay huwag manatili sa kalagayang malungkot, kundi lumapit ka sa Kanya at mahanap mo, matanggap mo ang yakap at pagmamahal ng Diyos. At maintindihan mo na sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo doon sa cross, ang Kanyang dugo na naibuhos doon ay nahugasan ka na minsan at magpakailanman. Can you write it down, mga kapatid? Through the blood of Jesus Christ, I am washed, I am cleansed, I am forgiven once and for all. Minsan at magpakailanman. At kasama na rin dyan ang kagalingan mo. Kaya emotionally, if you have problem emotionally, if you're emotionally hurt, every day it seems like the devil is trying to condemn you every day because of your past sins or yung mga nagawa mong pagkakamali sa mga nakaraan. Or pwedeng sabihin mo, kaya tayo nagkahaganito sa kalagayang ito. Kapatid, panahon na para ikaw ay tumayo at lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Sabihin mo, I am accepted, I am healed, I am loved, I am blessed, I am highly favored, and I am well accepted in the family of the Lord. Forget the past in your life. Okay? And stop trying to pay God back for your salvation or blessing. When you find unexpected blessing in your life, do not fear judgment. Recognize them as a gift from a loving Savior. So wag kang mangondena sa sarili mo, kapatid. So, alam niyo, ito pong Genesis chapter 42 ay kwento ng mga taong hindi po ito kwento ng mga taong naging mabuti kaya sila naligtas. Ang Genesis 42, ito ay kwento ng mga taong nagkasala, nagutom, walang magawa, ngunit nagtagpuan ng tagapagligtas na mas marunong pa sa kanilang mga kasalanan. Could you imagine? The Savior na mas marunong sa kanilang kasalanan, mas mayaman sa kanilang kakulangan, at mas nagmamahal kaysa kanilang sariling takot. Natatakot. Itong bunga talaga ng mga sabi namin sa Ilocano, alya tinaglabas. O yung pong multo ng nakaraan. Minumulto ka ng nakaraan mo, yung takot na yan. No? Yung panginginig na yan. That you are always accepting and expecting na kung bakit nangyayari sa'yo yan, kasi yung mga nakaraan nga.
Mga kapatid, sa biyaya, sa iyong takot, ipinapakita ng Diyos ang pagmamahal sa iyo, ang pagsama niya sa iyo. Sa iyong kakulangan, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kayamanan. At sa iyo pong kasalanan, ipinapakita ng Diyos ang kanyang karunungan kung paano naalis ang iyong kasalanan. Ang biyayang nagtago kay Jose ay ang biyayang nagpapakita ngayon sa ating Panginoong Hesukristo. So itinago ni Joseph yung biyaya, yung kagandahang loob na ginagawa niya sa kanyang mga kapatid. Kasi hindi pa naman siya nagre-reveal by that time. Pero dito po sa ating kalagayan ngayon, ang biyayang ating tinatanggap ay naipakita na nasa ating Panginoong Hesukristo. The grace that is now revealed is in Christ Jesus. Kaya enjoy Him, worship Him, and lean on to Him. Keep your faith on Him. Father, thank you for the message of your grace today. Father God, in the book of Genesis chapter 42. Ipinapakita mo sa amin dito, Panginoon, na sa kabila po ng aming mga pagkukulang, ikaw ay patuloy na nagbibigay ng aming pagpapala. At ipinakita mo dito sa amin, Lord God, that there's a divine exchange. Kami ang dapat na maparusahan, mabilanggo. Pero merong nabilanggo para sa amin upang kami po ay malaya. Malaya at amin pong ma-enjoy ang ganap sakdal na buhay. Ganon din po, Panginoon, na may mga bagay na natatago sa amin, hindi namin nalalaman, pero nandoon ang pagkilos ng iyong biyaya sa buhay po namin. Lord, thank you that you are rebuking also our self-sufficiency. Yung pong pagtitiwala namin sa aming sarili, Panginoon, ay iyo pong nire-rebuke upang nang sa ganon, kami po'y lumapit po sa iyo. Ama, salamat po sa mensahe mo sa umagang ito. Pagpalain mong higit pa sa inaasahan ng bawat isa na nakikinig ngayon, together with their families, together with their loved ones, relatives, and all people around them. Let them be a blessing to others. And let this wonderful truth be made known to all people, Father. In Jesus' name, amen. Amen.